Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1961, sa rehiyon ng Caraga. Itago niya na lamang ako sa pangalang Solomon. Hindi pa naman sapat ang katandaan ko ngayon para makalimutan ang karanasang minsan nang pumatay sa akin. Nasa edad 11 ako noong mga panahon yun. Lumaking sakitin at mahina ang pangangatawan kahit ano pang kain ko ng masusustansyang pagkain. Noong panahon ding yun, ay mabibilang pa sa daliri ang mga bahay na nakikita, partikular sa sityo kung saan kami nakatira. Kadalasan kasi, mga puno ang kapitbahay dahil nasa gitna kami ng kagubatan ng Mindanao. Sa estado ng paligid at kondisyon ko, walang gabi na hindi nababahala ang lahat para sa akin. Mapupuno pa ng samot-saring halamang pangontra ang silong ng aming bahay para hindi makalapit ang mga tinatawag na maninilong. Mga kasi hindi lang isa ang maninilong ang magtatanggap kuhanin ng aking buhay. Madami sila. Lagpas sa 5. Aatake sila sa kahit na anong oras basta't kalat na ang kadiliman ng gabi. Siguro napapatanong kayo kung ano ang maninilong. Isa itong uri ng aswang na may nakakatakot na itsura. Walang buhok sa ulo. Malalaki ang mga mata. At sobrang itim. Mahabang-mahaba ang dilang ginagamit sa pagpatay ng biktima. Hindi rin magpapatalo sa kahabaan ang mga kuko nito sa kamay at paa. Maihahambing din sa gagamba kung papaano ito kumilos. Pagapang. Kadalasan nilang binibiktima yung mga taong may sakit, sakitin, at yung malapit ng mamatay. Masyado silang delikado dahil sa oras na makasilong sila, mamamalayan mo na lang na may patay na sa inyo. Masyado talagang mapanganib, lalo na't ang kubo ang aming bahay. May silong na pwedeng pasukin ng maninilong. Isa pa, mahirap malaman kung may nakasilong na maninilong dahil sa paraan ng atake nitong napakatahimik. Sa dinami-rami rin ng halamang panguntrang itinambak ni nanay sa silong ng bahay, walang ni isang umubra. Nakakaatake pa rin ang maninilong at napapaalis lang kung may maglalakas loob na kumalaban sa mga ito. Wala talagang matutulog sa gabing ito. Mahirap na. Kabilugan pa naman ang buwan. Mga salitang eksaktong nabanggit ni tatay nung gabing sabay-sabay na sumalakay ang 3 maninilong. Sa bahay namin, 5 kaming lahat. Si nanay, si tatay, at ang 2 kapatid kong nakatatanda sa akin. Papalubog pa lang ang araw, magsisimula na sa pagro-rosaryo si nanay. Taimtim na hihingi ng proteksyon sa amang may likha. Sina tatay naman at ang 2 kong kapatid ay maghahanda na ng mga posibleng ipanlaban kung sakasakali. Magsisilabasan na ang iba't ibang uri ng patilim mula sa kutsilyo hanggang sa sibat. Pagkatapos, magmimistula silang tanod na magbabantay sa labas. Nakakahiya na rin kina nanay dahil pabigat ako ng pabigat. Mabibilang lang ang gabing nasa tamang oras ang kanilang pagtulog. Pati ang pagluluto ng mga kakanin ay napagpaliban na rin.
Ganun din sa mga trabaho ng dalawa kong kapatid. Lumipas ng lumipas ang oras. At nararamdaman kong sumama ang aking pakiramdam. Pasado 1:00 na nun ng gabi. Kakapasok lang ni na tatay at napahiga agad sila sa pagod. Hindi nagtagal, nakatulog na rin. Si nanay naman ay nakaidlip na sa kakadasal habang nakasandal sa altar. Panay na ang pagbuka ko ng hangin. Humahapdi na rin ang likuran ko na para bang may sugat. Nakahiga ako nun. At nang sinubukan kong tumayo, parang may pumipigil sa akin upang makabangon. Pinakiramdaman ko ang hapdi sa likuran. At habang tumatagal, ay lalo itong humahapdi ng humahapdi. Hanggang sa pumilipit na ako sa sakit. Napahawak ako sa aking likuran. At ganun na lamang ang pagsigaw ko nang makitang napuno ng dugo ang aking kamay. Napukaw niya ito ang aking atensyon. Pero mukhang napasa ilalim kami ng isang mahika. Kahit anong lakas ng sigaw ko, ay hindi man lang nakakaabot sa kanilang tenga. Pinagpapawisan na ako at tinutulungan ang sariling makawala sa pambibiktima na sa hinala ko ay gawa ng maninilong. At dun ko lamang napagtanto na maninilong nga ang sumasalakay. Dahil sa siwang ng sahig namin gawa sa kawayan, kitang-kita ko ang tirik na mga mata na nakatingin sa akin. Ang maninilong ay nasa ilalim ng silong, habang nakalabas ang dilang nakakonekta na sa aking likuran. Damang-dama ko nga ang paggalawan ng bawat ugat sa katawan sa pagsipsip na ginagawa ng maninilong. Natatarantang kinapaka ko ang higaan. Naghahanap ng maaaring ipangputol sa dila ng maninilong. Pero matagal-tagal pa bago ko nakapa ang kutsilyo. Pinipigilan kasi ng puwersa ng maninilong ang katawan ko sa paggalaw. Nagawa ko namang maputol ang isang dila, pero nanghihina na sa maraming dugong nawala. Agad-agad ko rin ginising si nanay. Taranta at takot ang bumakas sa mukha ni nanay. Samantalang nagmamadaling lumabas ng bahay sina tatay at dalawa kong kapatid. Dala-dala ang kani-kanilang patalim. "Magsilabasan kayo, mga hayop!" Sigaw ni tatay habang sunod-sunod na pinaputok ang dala nitong armas. Todo rin sa pagmumura sina kuya. Si nanay naman ay nagkanda mali-mali na sa paggamot sa sugat ko sa aking likuran. Dahil na rin sa tindi ng nervous na kanyang nararamdaman. Itinapat ko naman ang palad sa dumurugong parte ng likod para mapigilan ang pagdurugo ng ilang saglit pa. Maya-maya, may dumikit na namang bagay sa aking likuran. Nang mahawakan ko ito, ay napaimpit ulit ako sa sakit. Isang dila na naman ng maninilong ang dumikit sa aking likuran. "Pedro! Pedro!" Natatarantang sigaw ni nanay at napahagulgul na sa iyak. Naipagtangis ko na lang din ang mga bagang ng may isa pang dumikit sa aking likuran. Iba-ibang dila na ng maninilong ang nakakabit sa aking likuran. Naninigas na ang mga kamay ko nun at napapatingala na lamang. Hindi naman nagtagal at naputol din ang mga dilang yun. Malalakas ang kalampagan sa labas. Senyalis na nakikipagtagisan na ng lakas sina tatay sa tatlong maninilong na ang lakas-lakas ng loob na sumalakay. Sabay-sabay silang sumalakay sa aming bahay. Binuhusan ni nanay ng lanang gawa sa nyug na ginawa ni tatay. Paunti-unti namang lumamig ang aking pakiramdam at tumigil ng pagdurugo sa mga sugat. Hindi ako iniwanan ni nanay. Hinakap niya ako.
at nagsimula naman siyang manalangin sa Panginoon. Sina tatay at ang mga kapatid ko naman ay nakikipaglaban pa rin sa mga maninilong. Dinig na dinig ko pa ang mga tunog buhat sa kanilang sagupaan. Ang mga kaluskusan na nanggagaling sa labas. Naipikit ko na lamang ang aking mga mata nang tumagos sa dingding ang isang maninilong. At doon ay walang awa itong pinagtataga ni tatay. Ang dalawang maninilong ay nakatakas. Ngunit ang isang ito ay wala yatang balak na lumisan. Pero sa awa ng kaitaasan ay naipanalo naman ni na tatay ang laban. Nang mapatay nila ang maninilong, inantay namin na magbalik ito sa anyunyang tao para makilala namin. Subalit bigo kami sa parting yun. Nakalipas na ang ilang araw, pero hindi pa rin bumabalik sa anyong tao ang aswang. Binalot na lang ito nila tatay, saka isinilid sa sako at pinagtulungang ilibing sa gitna ng kagubatan. Lumipas ang gabing yun na akala namin ay panghuling sagupaan sa mga maninilong. Ngunit pagsapit ng gabi ay muling may sumalakay sa aming bahay. 6:00 pa lamang ng gabi nun ay may umaaligid na maninilong nang hindi namin namamalayan. Nakaramdam ako ng kakaiba sa mga oras na yun. Pero isinawalang bahala ko muna kasi nakaupo naman ako at kumakain ng hapunan. Si nanay naman ay nasa banggirahan, naguhugas ng plato. Sina tatay at 2 kong kapatid ay nasa may pintuan habang nag-uusap. Nang 7:00 pasado na, ay nag-aya na si nanay na matulog. Naging kampante kami sa pag-aakalang wala nang sasalakay buhat sa nangyari kagabi. May napatay na sa kanilang lahi. At sa isip-isip namin, ay matatakot sila. Pero isa lang pala yung pagkakamali. Dahil sa oras na nasa mahimbing na pagtulog na ang lahat, maliban sa akin, nasa tamang pwesto na pala ang maninilong. Naghihintay na lang ng hudyat para umatake. Hindi pa kasi ako humiga. Nagpalakad-lakad pa ako. Nadala na kasi ako sa nangyari kagabi at takot ng mahiga at isa na rin yung senyalis ng kaligtasan ko. Habang palakad-lakad ako, napapansin ko may gumagalaw sa silong. Hindi pa kasi nakapatay ang gasera sa lubnan. At sa parte ng sahig na walang banig, dun ko napansin na may gumagalaw. Salamat sa siwang sa pagitan ng kawayang sahig. Kinutuban na ako, kaya ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Pero sinubayan ko naman ng pagmamasid. Lakad ako ng lakad. Galaw naman ng galaw ang bagay na nasa silong. Sumusunod sa kung saan direksyon ako tutungo. Sa panghuling lakad ko, dumiretso ako sa gawi kung saan nakalagay ang mga plato at baso. Tinabi ko ang lahat ng yun at nang mahulog ay nagsibangunan si nanay. May maninilong. Sigaw ko na agad. Na agad namang nirespondihan ni na tatay. Bit-bit ang mga patalim sa magkabilang kamay. Kanya-kanyang labas si na tatay at hinahanap ang maninilong na tinutukoy ko. Ang aswang naman ay nakatunganga lang at inaantay ang pagdating ni na tatay. Siguro ay bagong miyembro pa lamang yun ng lahing maninilong. At hindi man lamang ito tumakas o nanlaban man lamang. Para lang siyang batong nanigas sa kinilalagyan nito habang pinagtulungan ni na tatay. Katulad nung nakarang gabi, nakapatay na naman ng isang uri ng aswang si na tatay. Agad-agad din nila itong nilibing, katabi sa kung saan nakalibing yung unang aswang. Sa pagdating na naman ng gabi, matapos ang panibagong araw,
may mahigit 3 maninilong pa ang umaaligid sa bahay. Pero hindi na sila nakalapit dahil matapos ang pangalawang pagkakataon na nakapatay si tatay, nilagyan na nila ng dingding ang silong na inabnuhan ng maraming asin. Sinabuyan din ng lana ni tatay ang lahat ng dingding sa bahay, maging sa labas at sa loob, at pati na ang sa sahig. Sa mga sumunod na mga gabi, wala nang maninilong na nagparamdam hanggang sa tuluyan ng naging tahimik ang aming buhay. Yun nga lamang, kahit na hindi na nagagambala ng kampon ng kasamaan sa amin, nabahira na ng takot ang aming buhay. Sa karanasan kong iyon, ay kamuntikan na akong mamatay. Maging gayon naman na maraming taon na ang nakalipas magmula nun, nararamdaman ko pa rin ang kaparehong takot. Ganun pa man, isa na rin yung palatandaan na huwag magpakampante sa buhay. Kahit na ano pa ang estado mo, malalapitan ka pa rin ng ganitong uri ng kampon ng kadiliman.